Take one, clap! So, kamusta ang 2024 ninyo? What's up guys? This is your Kuya Alwin. Maybe I'm just going to try this. Siguro, susubukan ko to, yung ganitong type of content, ganitong vlog. Wala lang, kasi parang feeling ko ang sarap mag-share minsan ng thoughts, no? Sa mga bagay na nasasaksihan natin. Entering 2024, interesting na kagad. No, I'm actually looking forward na maging maganda, maging breakthrough year ang 2024 para sa atin. Nasubukan nyo ba manood ng Metro Manila Film Fest noong 2023 at itong January? Balita ko, they're doing great this year. 1 billion plus revenue. Oh my gosh. MMDA. Saan nyo po gagamitin yan? Curious lang ako. Pag-usapan natin yung favorite kong genre, which is comedy. Wait lang. Kasi nanood ako ng Golden Globes. Yan, 'di ba? Very spicy topic. Because I'm a huge fan of comedy. Iba sa inyo, or most of you, hindi aware na I started to do this acting career when I was young as 5 years old yata. The only reason na napapayag nila ako kasi ang pangarap ko ay makasama sa Ang TV. Nakwento ko to kaila James Caraan sa Cool Pals and sana mapakinggan nyo yun or mapanood ninyo. I'm a huge fan of comedy. Simula nung bata ako. Natuwa ako dun sa concept na, pwede kang makaisip ng kahit na anong bagay and turn it into something funny. And I love laughing. I love seeing people happy and laughing. Hindi naman ako sobrang witty na bata, no? Pero gusto ko lang yung emotion na yun. Nag-start ako with advertising when I was young. Isang batang model, ganyan, for different brands. Eventually, napansin tayo ng management ng ABS, ng Star Magic. Tapos yun, kinuha na nila ako. Nagulat na lang ako na one day, I was part of the show that I was dreaming of. Which is Ang TV, diba? Mula pa noon hanggang ngayon, na-realize ko na yung pala talaga yung love ko. Magpatawa at gumawa ng mga bagay or mga projects na masaya at nakakatuwa. Pero hindi madali ang trabaho ng isang komedyante. Hindi madali magpatawa ng mga tao. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, natatawa ang tao, which is natural, di ba? May mga iba't iba tayong emosyon. Pero kung papipiliin ako, yun yung palagi kong ipaprioritize, to be happy and make people happy. Ma-share ko lang sa inyo, December 24, 25, 2023 is the first time that hindi ko masabing celebrate kasi wala actually celebration na nangyari. First time kong mag-isa sa New Year's Eve at Pasko. Hindi siya masaya. Sabi nga nung kaibigan ko si Boss Nat, hindi siya tama. Agree ako sa kanya. Kasi December 24, 25, kasalukuyan akong may sakit. Dahil yung mama ko at mga kapatid ko ay may mga kasamang bagets, sabi ko, hindi na ako lalabas ng bahay. Which is sad. Kasi wala akong choice And even my kids, yung usapan namin ni Jenica was to, alam mo yun, distributed yung schedule ng mga bata sa holidays. Sa kanya yung mga bata ng Pasko, sa akin yung mga bata ng New Year. Going back, 24, 25, actually prior to that, nasa bahay lang ako, mas ramdam mo yung sakit mo at yung the feeling of being alone. Syempre nung 24 at 25 na ng December. Kasi syempre Pasko at panahon yan para sa pamilya, di ba? Sobrang depressive, guys. And I hope it doesn't happen to you. At sa mga taong nakaka-experience nito, mga OFW, mga kapamilya natin na nasa ibang bansa, mga kapatid natin na nagtatrabaho at nagsusumikap, you know how it feels, no? I hope it doesn't stay that way. Going back, dahil nga sobrang lungkot ko noong December 24, 25, I needed to distract myself and find a way para hindi ako para hindi ako magpakamatay. No, syempre hindi naman ako magpapakamatay, pero alam mo yun, hindi mo maiwasang isipin yun. Para hindi ka ma-depress, 'di ba? Hindi ka malungkot, 'di ba? So, gumawa ako ng paraan para ma-distract ko yung sarili ko. Kung hindi magsulat, manood ng pelikula, ganyan. I even tried playing my guitar.
Baka sakasakaling may lumabas na, alam mo yon, hit song chart. Pero wala akong lakas para doon. Nag-binge watch ako ng stand-up comedy. My go-to heroes of comedy ay syempre walang iba kundi sila Dave Chappelle, Ricky Gervais, the one and only Ricky Gervais. I would say na these people, including the Cool Pals, mga idol natin dyan, kung walang ganitong klase ng content, mas mahirap ang buhay. Hindi nyo napapansin or siguro, syempre, alam mo yun, we always take it for granted. Kapag meron tayong mga bagay na pinagtatawanan kasama mga kaibigan natin, pamilya natin, nakakalimutan natin na, oo nga no, therapy pala to, no? Kaya gusto natin lumabas with friends after a whole day of heavy workload. Minsan talaga magyaya ka para lumabas, mag-karaoke, mag-Korean barbecue, tapos uminom, magtawanan, 'di ba? Hindi natin na-realize it's a therapy, 'di ba? Na-prove ko 'yon in so many ways, in so many moments of my life. Even sa buhay ko, comedy yung nagiging sometimes defense mechanism, which is wrong. Kailangan natin harapin ang emotions natin, pero hindi naman masama 'di ba? Na parang ikaw, you try to make everything light as possible, 'di ba? Kasi that's your way of, trying to survive. Ayun, nung gabi na 'yon, Christmas Eve, nakahiga lang ako sa kama at sobrang sama ng pakiramdam ko, ang sakit ng ulo ko. All I can do was watch Ricky Gervais and Dave Chappelle. Binge watch ko yung mga pelikula nila, mga series nila at mga specials nila sa Netflix. And I survived. I survived that depressing time of my life. Bakit ko na-bring up to? Well, gusto ko lang i-share sa inyo na yun yung experience ko from the last month of December. Last month of 2023. Sobrang memorable siya para sa akin. And dahil din dun sa moment na yun, maraming mga ideas, maraming mga konsepto, mga sinulat ko before na na-revisit ko and natutuwa ako dahil parang nagkaroon ako ng time to reflect on it. And hopefully ma-share ko sa inyo dito sa platform na to yung mga sinulat ko. At sana magbigay ng saya or inis. After nung nagkasakit ako, parang sabi ko, from here, baka siguro maging okay na yung mga bagay-bagay, no? At gusto ko sana maging maganda yung salubong sa 2024. Nagbalita sa amin yung tropa naming si Boss Nat Pelareja. Si Boss Nat, nag-message sa group chat namin at sabi niya na, guys, yung aswang ay nasa Apple TV na. This might be an ad or promo. Pero hear me out. For the longest time, 2018 lumabas ang Aswang or Asuwang, no? Directed by Rainier Brizuela, written by Carl Papa, Carl Papa. And for the longest time, since 2018, parang hindi siya nagkaroon ng ibang avenue para mapanood ng tao. Yes, once in a while, ina-upload siya sa YouTube ng Cinema One. Saglit lang yun 1 week lang yun. After that, wala na. 'Di ba? Kami, mga magkakaibigan, mga nakasama ko doon sa project, lagi namin tinatanong, kailan ba lalabas sa Netflix si Asuwang? Kasi yung comedy niya, maihahalin tulad mo doon sa mga pinapanood natin Kung alam nyo yung What We Do in the Shadows ni Taika Waititi, ni Ricky Gervais sa The Office. Oh, wait lang baka iba dito sa inyo, hindi nyo alam. Ang original na maker at star ng The Office ay hindi si Steve Carell, kundi si Ricky Gervais ng UK. Ayun, and I'm just proud na somehow, I guess, we consider it as a contribution to that kind of subgenre ng comedy, yung mockumentary na tinatawag. At yung mockumentary na yon ng Asuwang, I met a lot of people and became friends with these people. Ang taas ng respeto ko sa lahat ng mga nakasama ko sa project na yun. And not expecting that I will actually win an award for a comedy film. Actually, drama din siya May drama siya. Siguro para sa akin, happy na ako na nabuo namin yung ganung project. Nagampanan ko yung character ni Asuwang. Tapos, biglang, makikita nyo nandyan sa taas. Ayun, yan yung
award natin from Cinema One. Cinema One, maraming salamat po sa lahat po na bumubuo ng Cinema One. Thank you. At sa jury nung taon na yon. Bago magtapos yung December, yung taon ng 2023, nabalitaan namin na nasa Apple TV na siya. I would, of course, say na sana nasa Netflix na lang instead. But still, Apple TV, kung check nyo yung content na nandun sa Apple TV, ang daming magaganda, ang daming notable na mga material doon, films and series. Silipin nyo. Pwede naman yon kahit hindi kayo naka-Apple na device. Pwede nyo i-check out siya sa website ni Apple TV. I even posted, ito na yung ko-consider kong Christmas gift. Wala naman akong celebration ng Christmas. And I didn't even bother buying something for myself. Kaya sabi ko, what a wonderful Christmas gift ito na nasa isang platform na siya. And I hope you guys would check it out. It's a big vlog film. I don't know how to end this, but ito si Kuya Alwin and see you next time.